magkano po, ASEC, yung financial assistance na maaaring maipaabot ng DSWD sa mga namatayan? Well, ang maaari nating maipahatid Cheryl, po puwedeng 10,000 pesos to a maximum of 50,000 pesos. Yung kasi mga casualties during disasters or calamity, nakakapagpahatid tayo ng 10,000 pesos diyan. Again, subject to the recommendation of the disaster group and the assessment also of the social worker. Ngayon din po, kapag kasama na yung buong service, no, yung pong may mga service provider, may mga funeral parlor, pag minsan umaabot sa mahigit 10,000 yung funeral expense, ay nag-i-issue na po tayo ng guarantee letter. Dahil kung matatandaan ni Cheryl, at the DSWD has entered into memorandum of agreement with various service providers. At ito nga po yung napagkasundoan na kapag mahigit 10,000 na yung funeral expenses, ay mag-i-issue tayo ng guarantee letter doon sa service provider, naka-address yan, na kung saan sinasabi natin na tayo na po sa DSWD ang mamamahala sa pagbabayad noong pong natitira, no, o yung pong outstanding balance ng ating client doon sa service provider. Ito po kasi basta lumagpas sa 10,000, guarantee letter na po ang ibinibigay ng DSWD. Ganun po ba? Tama po, tama ka po dyan, Cheryl. If less than 10,000, pwede tayong mag-outright cash. Gayon din, no, doon sa mga pamilya nga na may mga casualties during disasters. And outright cash rin po yung naipamahagi po natin. Sino po ang qualified para po sa burial assistance? Indigent lang po ba or basta naapektuhan ka, kung talagang nangangailangan ka kahit na hindi ka qualified as indigent, ay makakalapit pa rin po ba sa DSWD? Gaya nga ng nabanggit ko, Cheryl, no, itong AICS ay social safety net para sa mga individual, mga pamilya na sumasailalim sa krisis. Kaya po talaga ina-assess sila ng aming mga social workers para ma-determine kung capable ba sila to shoulder the expenses that they will incur. Bunsod nga po noong pagkakamatay ng isang miyembro ng pamilya. At gayon din po may mga ibang mga indicators na tinitingnan ng ating mga social workers para ikaw ay maging eligible o makatanggap ng assistance under this program. Hindi po nangangahulugan na mahirap lamang po ito o may pinipili po, no, na sektor na masaserve. Ang mahalaga po dito, Cheryl, ay ma-assess ka ng social worker, makita na talagang in crisis ka at nangangailangan ng tulong. At ano po ang requirements? Again, mga kapatid, iklaro po natin kasi napunta po, pinag-uusapan namin ni ASEC Dumlao ay yung mga namatayan nito pong nagdaang bagyong Christine. Hindi lamang po ito. Ito pinapag-usapan na natin in general yung burial and funeral assistance na naibibigay regardless kung dahil po yan sa bagyong Christine o sa ibang kadahilanan. Ayan, ganun po ang sinasabi ng DSWD. Maaari po kayong humingi ng tulong sa DSWD if kayo po ay gipit. At depende po yan sa assistance or sa evaluation ng ating mga social worker. Maaari po silang magbigay ng around 10,000 pesos, max of 10,000 pesos na cash. Pero kung malaki-laki po, ay naglalabas po sila ng guarantee letter as much as 50,000. Ano po ang mga requirements, ASEC? Ano yung mga requirements o documents na dapat po ihanda kung lalapit po sila sa DSWD for burial and funeral assistance po? Yes, tama ka dyan sa nabanggit mo, Cheryl. Yun nga yung mga kinakailangan. At importante talaga nating i-stress yung assessment ng social worker. Now, para po matulungan din at ma-facilitate yung isinasagawa na assessment, kinakailangan kumpleto rin po yung mga documents na dala noong client na pupunta sa DSWD. Siyempre, may death certificate. Okay? Dapat inisyo yan ng ospital or ng city or municipal health office. At kung wala naman po yan, may din naman po yung certification from the hospital or from the doctor or the authorized medical practitioner or a tribal chieftain para naman sa mga kapatid natin na mga indigenous peoples. Aside from the death certificate or certificate of death, certification from the hospital, maaari rin po silang magsumite ng funeral contract
statement of account with the service provider. Gayon din po, kapag merong balanse, no, halimbawa nailibing na, maaari rin naman po isumite yung promissory note doon sa service provider. So, yan po yung mga tinitingnan natin na kinakailangan po maisumite sa ating pong mga social workers. So talagang death certificate lang ang pinakamahalaga. Asek. That's correct, Cheryl, no? That's one of the important documents na dapat maisumite, yung death certificate or certification mula doon sa ospital o doon sa doktor. And siyempre, gaya nga ng nabanggit ko, kapag sila kasi ay kumuha ng funeral parlor, siyempre meron dapat silang statement of account or funeral contract with that service provider.